Nagluluksa ngayon ang mga Katoliko, dahil sa pagpanaw ni Pope Francis. Nitong nakaraang araw lamang, bandang alas 7 ng umaga, ay naglabas ng video ang Batikan, upang ibalita, ang pagpanaw ng Santo Papa. Matagal na ring napabalitang may malubhang karamdaman ang Santo Papa, at ito di umano ay sakit sa bato, o kidney disease. At dahil marahil sa karamdaman, dagdag pa rito ang edad ng Santo Papa, ay madali nang humina, ang kanyang kalusugan. Matatandaan, nitong mga nakaraang mga buwan, ay napabalita rin, na na-confine si Pope Francis sa ospital ng ilang linggo, dahil di umano, sa acute respiratory failure. At nito nga lang nakaraang Holy Week, ay nakalabas na ng hospital ang Santo Papa, at dumalo pa at nagbasbas, sa mga taong nag-aabang sa kanya, sa harap ng St. Peter's Basilica. Iyon na pala, ang huling sulyap niya, sa mga Katolikong naruroon sa lugar na iyon. At kinabukasan nga lang, ay napabalitang pumanaw na, ang Santo Papa. Narito ang isa sa mga balita, mula sa mainstream media. Inanunsyo ng Vatican nitong Lunes, April 21, 2025, sa isang video statement, na pumanaw na di umano si Pope Francis, ang kauna-unahang Latin American leader, ng Roman Catholic Church. Nito lang nakaraang linggo, nakipagkita si Pope Francis, 88 taong gulang, upang pasalamatan niya ang medical team, na umasikaso at nagligtas sa kanya, sa 5 linggo niyang pagkakaratay sa ospital, dahil sa double pneumonia. Mahina man ang boses, pero walang suot na oxygen ang Santo Papa, nang pasalamatan niya ang medical team, na binubuo ng nasa 70 doktor at mga staff, mula sa Gemelli Hospital, sa Rome. Thank you for your service in hospital, saad ni Pope Francis. It is very good. Keep going like this. Nitong nakaraang linggo ng pagkabuhay, pumasok si Pope Francis sa St. Peter's Square, sakay ng open-air Pope Mobile, na kauna-unahang niyang ginawa, mula nang makalabas ng ospital. Sinalubong siya ng libu-libong Katoliko, na may bitbit na mga watawat ng kanilang mga bansa, at sumisigaw ng, Viva il Papa, na ang ibig sabihin sa English ay, Long live the Pope. Ilang beses din, na sandaling tumigil ang Pope Mobile sa square, upang batiin at basbasan ang mga taong naroroon, at nag-aabang sa kanya. Binasa naman ng kanyang tauhan, ang kanyang Easter message, mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, kung saan, binigyan diin ng Santo Papa, ang agarang tigil putukan, sa Gaza. I express my closeness to the sufferings of all the Israeli people and the Palestinian people, saad niya sa mensahe. I appeal to the warring parties, call a ceasefire, release the hostages, and come to the aid of a starving people that aspires to a future of peace, dagdag pa niya. Nagawa rin ni Pope Francis, na makausap nitong linggo ng umaga sa Vatican, si US Vice President J.D. Vance. Ayon sa Vatican, ilang minuto lang ang itinagal ng pag-uusap nina Pope Francis at Vance, upang pagpalitan ng Easter greetings.